Tumatanda tayo at bagamat maganda ito, nahaharap ang mga sistema ng pangkalusugan sa hamon. Paano aalagaan ang mas maraming matatanda kung kulang ang medical staff at tumataas ang gastusin? Dito, pumapasok ang Care Innovation na malalim ang koneksyon sa tech ecosystem ng Israel. Nakikipagtulungan ng Care Innovation sa mga tech na kumpanya at mga mamumuhunan upang makatulong sa pagdevelop ng mga susunod na henerasyon ng solusyon sa pangkalusugan. Ngayon, kasama ko si Ann Berry, ikaw ang CEO ng Care Innovation. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Kumusta, Lim? Ikinagagalak kong makasama ka. Ano ang isa sa pinakamalalaking issue na nakikita mo sa makabagong pangangalaga sa matatanda ngayon? Isa sa pinakamalalaking hamon ay ang dami ng taong apektado ng mga paggamot at therapy na dapat nating imbentuhin para sa tumatandang pandaigdigang populasyon. Noong rebolusyong industrial, mabilis na tumaas ang ekonomiya at populasyon. At ngayon, kailangan nating harapin ang mga taong nabubuhay gaya ng sinabi mo sa Israel na may average na 84 na taon o sa Monaco halimbawa na umaabot ng 86 na taon. Kahit may pagkakaiba-iba, kailangan nating ayusin ang infrastruktura at isulong ang inobasyon sa kalusugan para maalagaan ang dumaraming populasyon. Saan mo nakikita ang pinakamaraming inobasyon na yon? Ano ang pinakakinagigiliwan mo sa mga inobasyon sa Israel? Marami, pero pinakakinagigiliwan ko ang may kinalaman sa isang napakamahalagang bahagi ng ating katawan, ang selula, at ang mga stem cell therapies na para sa akin ay parang muling paglikha ng buhay. Habang tumatanda ka, nawawala talaga ang kakayahan mang lumika ng mga bagong stem cell. At ang mga stem cell ang lumilika ng mga bagong silula sa iyong katawan na siyang napapalitan araw-araw bawat oras. At ito ang nagdudulot ng pagkasira ng iyong mga tissue, pati na rin ng iyong utak. Kaya sa tingin ko, ang pinakamahalagang hamon ay ang harapin ang pagtanda ng ating katawan. Pero higit sa lahat ng ating utak, na siyang kakayahan nating makipag-ugnayan sa ating kapaligiran. Ginagawa mo ito gamit ang hyperbaric oxygen therapy. Maaari mo ba itong ikwento sa amin? Masasabi ko sa iyo na ito ay isang napakatandang tiyora na nabuo pa noong ika-17 siglo at muling binuhay at pinanumbalik ng isang mahusay na Israeli na propesor na si Shai Efrati. Nagtuturo siya sa Tel Aviv University, pero siya rin ang may pinakamalaking sentro para sa hyperbaric medicine dito sa Israel, sa gitna ng bansa, malapit sa dagat ng Galilea. Sa buong mundo, kaya ito ang pinakamalaking sentro. Ang pinakamalaki sa buong mundo. At hindi lang ito pisikal na pinakamalaking sentro, ito rin ang may pinaka-advanced na protocol dahil mahalaga kung paano mo ito ginagawa, hindi lang sa gamit, kagamitan, team, at kung gaano kakahusay na sinanay. May mga tao na sinusubukang ibenta ang hyperbaric medicine bilang solusyon sa ating mga problema sa pagtanda, pero hindi nila nirerespeto ang protocol na ito na talagang kakaiba. Paano ba ito gumagana? Una, medyo mahirap ito dahil kailangan mong seryosohin, siyentipiko ito. Kailangan mong pisikal na naroroon sa loob ng ilang linggo, maaring umabot ng 3 buwan sa pangkalahatan para maturuan ang iyong katawan na baguhin ang paraan ng paggawa nito ng stem cells. Kailangan mong pumasok araw-araw sa isang hyperbaric na kapaligiran. Ibig sabihin, sa halit na karaniwang presyon sa antas ng dagat, ilalagay ka sa mas mataas na presyon. Ito ay parang nasa loob ka ng isang bagon, doble ang taas ng presyon. Parang nasa 10 metro ka sa ilalim ng antas ng dagat. Sige. Ang pangalawang bagay ay kailangan mong lumanghap ng malaking dami ng oxygen sa loob ng 2 oras. Kaya 100% oxygen gamit ang mask at pagkatapos ay salit-salitan ng 10 minuto na may oxygen, 10 minuto na wala. Regular na hangin lang sa loob ng cabin. At nararamdaman ng katawan mo ito bilang isang krisis na sitwasyon. Iniisip ng katawan mo na ikaw ay nasa isang kapaligiran na kulang sa oxygen. At para makariyak, gumagawa ito ng mga stem cell ng artipisyal na tutulong sa iyo na unti-unting maibalik ang mga nasirang tissue. At ang mga tissue na ito ay maaring nasa utak mo. May mga tissue ang utak, hindi lang sa balat mo.
Kamangha-mangha at napakaganda ang teknolohiyang ito, lalo na dahil iba ang pressure sa ganitong paggamot. Pinapabata nito ang mga selula mo at tumutulong din sa pagdami ng stem cells. Halimbawa, para sa mga taong may sugat, lalo na yung mga sugat na matagal maghilom, na madalas mangyari kapag tumatanda ka na at baka nadapa ka at nagkaroon ng sugat na mas matagal maghilom kumpara noong bata ka pa, malaking tulong talaga ang therapy na ito. Talagang ito ang pangunahing issue. Ito yung sugat. At mayroong nakikitang sugat at may sugat na hindi nakikita. At gumagana ito para sa pareho. Ngayon, ang sugat, para maghilom, kailangan nito ng oxygen. At kung kulang ka sa oxygen sa katawan mo, maari mong dalhin ang isang pasyente sa sitwasyon na hindi na talaga maghihilom ang sugat. At makikita mo ito sa diabetes, sa mga problema sa daluyan ng dugo. Sa totoo lang, hindi talaga ako bahagi ng kumpanyang ito. Isa lang akong taong sumubok nito batay sa siyentipikong batayan. Sinunod ko mismo ang protocol para mas maintindihan dahil talagang na-fascinate ako. Naiintindihan ko na talagang gumagana ito sa pagbuo ng stem cells na nakadepende sa oxygen at talagang nakakapagpagaling ng mga tao. At sa Israel, para sa 16 na indikasyon, kabilang ang diabetes at mga sugat pagkatapos ng operasyon, lahat ng ito ay sakop ng Social Security. Wala ka nang kailangang bayaran sa paggamot dahil napatunayan na ito. Kakaibang Israel dahil pwede itong makover ng insurance dito. Talagang kamangha-manghang teknolohiya ng hinaharap. Ann Berry, CEO ng Care Innovation, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Salamat!